بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Okay mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay pagpatuloy natin ang ating pag-aaral sa hadith. Ito yung pangalawang subject natin. Dito na tayo sa al-hadithu athani wal-ishrun. Al-hadithu athani wal-ishrun. Kung nakuha natin ito, balikan lang natin saglit. Tapos punta na tayo sa kung saan tayo huminto. So ang hadith an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. So si Abi Abdullah or si Abu Abdullah na ang pangalan niya ay si Jabir na anak ni Abdullah al-Ansari. Nakuha natin yan. Na radiyallahu anhu, mayroong isang lalaki nagtanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ng lalaki na yun, Ara'aita idha sallaytul maktubat. Pagkakaalam mo, Propeta ng Allah, kung ako ay magsala ng maktuba, ng 5 daily prayers, at siya ay magsawam ng Ramadan, at ang gagawin niya ay halal, at na siya ay naniwala na halal ito, wa haramtul harama, at siya naman ay umiiwas sa mga haram, at wala na siyang idadagdag dito na bagay, siya ba ay makakapasok sa paraiso? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am, rawahu Muslim, wa ma'na haramtul haram ijtanabtuhu wa ma'na halaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hilla. So, ang ibig sabihin ng haramtul haram ay iniwasan niya ang mga haram. Ang ibig sabihin ng ahlaltul halal ay ginawa niya ang halal na siya ay naniwala na ito ay halal. Okay, nakuha natin ito. Ito yung kahulugan ng hadith. So, dito na tayo sa topic natin ngayon. Pagkatapos niyang itanong, sinabi niya sa dulo, sabi niya, kapag ginawa ko itong mga bagay na ito, ano yun? Siya ay magsala ng 5 beses na pagdarasal, yung maktubats, yung mga obligadong sala. Siya ay mag-fasting ng Ramadan. Iwasan niya ang haram at gagawin niya ang halal. Makakapasok ba siya sa paraiso? Sabi niya dito, adkhulul jannah. Ang ibig sabihin ng adkhulul jannah, makakapasok ba ako sa paraiso? Parang sinabi niya, makakapasok ba ako sa paraiso o propeta ng Allah kapag ginawa ko yung 4 na bagay na ito? Adkhulul jannah. Okay ba yung makapasok sa paraiso? Siyempre, ang sagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am. May sabihin, opo. Oo, ikaw ay makakapasok sa paraiso. Ngayon, bigyan natin ng kunting description, ano ang paraiso? Ang paraiso, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hiya darun na'im. Ang jannah ay hiya darun na'im. Ang ibig sabihin ng dar ay tirahan. Ang ibig sabihin ng dar ay tirahan o tahanan. Na ang tahanan na ito ay na'im. Ibig sabihin ng na'im, purong kasiyahan. Allahu Akbar. May papasukin tayo ng Allah doon. Lahat tayo. Purong kasiyahan. Ito ay tirahan, ito ay tahanan na puro na'im. Pag sinabi nating na'im, puro kaligayahan, puro kasiyahan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wala na dito yung kalungkutan, wala na yung pag-alala, hindi ka na matatakot na maligaw, wala, puro kasiyahan doon dahil ito ay ang reward sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ginawa mong kabutihan dito sa mundo. Dito sa mundo, ang kabutihan na ginagawa natin, kabutihan sa 2 bagay. Kabutihan na gagawin natin kapag mayroon tayong kasiyahan, kapag mayroon tayong biyaya, ang kabutihan na gagawin natin kapag mayroon tayong biyaya, ang pagpapasalamat sa biyayang ibinigay niya sa atin. Kapag kabaliktaran, kapag dumating naman yung kahirapan, yung problema, ang ginagawa naman natin ay ang pagtitiis. Ito yung kabutihang magagawa natin kapag tayo ay dinatnan ng ganong
bagay. Kapag kahirapan, ang kabutihan gagawin natin ay ang magtiis. So dahil sa dito sa mundo, ay nagtiis tayo sa dalawa. Gumawa tayo ng kabutihan sa dalawa sa biyaya ng Allah at saka sa mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon sa paraiso ay gagantimpalaan niya tayo. Sa kabilang buhay, gagantimpalaan niya tayo ng paraiso. At ang paraiso na ito ay dar. Ibig sabihin ng dar, mayroon kong tirahan mga kapatid dito sa mundo. Minsan wala pa tayong tirahan. Sino na ba dito sa atin ang nag-abroad? Nandito na sa Dubai. After 1 year, nagkaroon na siya ng tirahan pag sa kanilang bahay. Yung iba sa atin, mayroon ng naipatayong bahay pero minsan wala, hindi pa kompleto. Yung iba wala pa talaga. Yung iba wala pa kahit CR. Yung iba wala pa kahit bahay kubo. Subhanallah. Ganun po ang mundo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pero sa kabilang buhay ay meron ng inihanda ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na dar, na tirahan, tahanan, lugar natin. At ang lugar na ito, hindi lang lugar na basta-basta, kung hindi na'im. Ibig sabihin, kasiyahan, happiness, total happiness, perfect happiness ang mayroon doon, subhanallah. Na kung saan aaddaha Allah azza wa jalla lil muttaqin. Itong tahanan na ito, o itong paraiso, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay inihanda ng Allah, subhanallah. Inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala para kanino? Para sa mga muttaqin. Para kanino? Para sa mga muttaqin. Ano yung mga muttaqin? Para sa mga tunay na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At isa dito, bakit itong nagtanong ba, Ustad, kasama ba siya sa mga muttaqin? Yes. Dahil ang isang taong nagsasala ng 5 beses, ang taong nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ang taong umiiwas sa haram, ang taong gumagawa ng halal, ay ang taong muttaqin. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad SAW nung tinanong siya, ako ba ay makakapasok sa paraiso? Yes. So ibig sabihin, mayroon na tayong clue. Makakamtan natin at mapabilang tayo sa mga muttaqin kapag nagawa natin itong mga bagay na ito. Na sinabi ni Propeta Muhammad SAW na inaprubahan niya na yung taong nagsasala ng 5 beses, yung taong nag-aayuno sa Ramadan, gumawa ng halal at umiwas ng haram, makakapasok sa paraiso. At siya ay muttaqin. Dahil ang isang taong hindi nagsasala, kabaliktaran, o nagsasala lamang ng 1 beses, o hindi nagpa-fasting, nagpa-fasting lamang ng 1 beses, o kaya hindi niya iniwasan ng haram, okay, yung ibang haram lang iniwasan niya, yung ibang haram hindi. Ginawa niyang halal, yung ibang halal lang ginawa niya, yung iba hindi. So, hindi siya mapabilang sa mga muttaqin. Okay? Dahil ang paraiso, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, para sa mga muttaqin. Yung tunay na matakot sa Allah. Ngayon, ang paraiso na ito, sabi niya, fiha mala aynun ra'at. Anong nasa loob ng paraiso? Anong nasa loob ng paraiso? Sabi ni Propeta Muhammad SAW sa ibang hadith, at inshallah makukuha natin ito, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, ito ay hadith qudsi, sabi ng Allah, na sinabi niya, na ang paraiso, mala aynun ra'at. Mayroon dito sa paraiso, ang nasa loob ng paraiso ay mga bagay na hindi pa nakita ng ating mata. Allahu Akbar. Ibig sabihin, totally, ang nakita natin, ang mayroon sa paraiso, ay hindi pa natin nakita dito sa mundo. Allahu Akbar. Totally, sabi niya, ang nasa paraiso ay mga bagay, mala aynun ra'at, na kung saan na hindi pa nakita ng ating mga mata. Allahu Akbar. Kung gaano kaganda. Pero ang mayroon sa paraiso ay puro kasiyahan. Ibig sabihin, ang makikita mo doon ay lahat magpapasaya sa iyo. Allahu Akbar. Kahit pa yung mga bagay na ito, hindi pa natin nakita dito sa mundo. Kasi nga dito sa mundo may mga bagay na kapag nakita natin, nagiging masaya tayo. Okay?
Katulad ng mga nature, nakikita natin, mashallah, panatag tayo, masaya tayo, manuman doon sa paraiso ay more than sa mga nagpapasaya sa atin dito dahil doon na hindi pa natin nakita. At tandaan natin mga kapatid, ang kasiyahan sa paraiso ay hindi naglalaho. Hindi katulad dito sa mundo, ang kasiyahan dito sa mundo, pansamantala. Pansamantala. Bakit ngayon masaya tayo? Habang nakikinig tayo ng lecture, masaya tayo, nakikinig tayo ng kaalaman. After ng lecture, makakasalamuhan natin ibang tao, okay, makarinig tayo ng problema galing sa pamilya, malungkot tayo. Di ba? Nalungkot tayo. Makita natin ang news sa TV, malungkot tayo. Okay, ang ating trabaho mayroong kailangan gawin, problema, mabigat, malungkot tayo. After natin ng work, mashallah, masaya ulit tayo kasi makakasama naman natin ang pamilya natin o ano. Yun ang kasiyahan dito sa mundo. Sa isang iglap, nagbabago. Ibig sabihin, mula sa kasiyahan, sa isang iglap, ito po ay magiging malungkot. Okay, mula sa pagiging malungkot, isang iglap magiging masaya. So, hindi permanent. Katulad ng buhay natin dito sa mundo. Hindi ito permanente. Pero sa paraiso, sabi ng Allah, Darun Naim. Lugar ng purong kasiyahan. Hindi po magbabago ang kasiyahan kung hindi ang kasiyahan ay madadagdagan to infinity. Allahu Akbar. Ya Allah, papasukin mo kami lahat sa paraiso. Amin. So, ang mayroon sa paraiso, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith qudsi, fiha mala aynun ra'at. Ang nandun sa paraiso ay hindi pa nakita ng ating mga mata. Wala udunun sami'at. Ang mayroon sa paraiso ay mayroon pong mga huni, may mga tunog, may mga voices na hindi pa narinig ng ating mga tainga. Allahu Akbar. Dito may mga tunog, may mga pero sa atin haram ang music. Sa atin dito. Doon sa paraiso ay mayroong mga tunog na magpapasaya ng lubusan sa ating damdamin. Allahu Akbar. Kung dito nga, minsan may mga music na haram na nagpapasaya, pero haram ito mga kapatid. Paano na kaya yung tunog? Paano na kaya yung mga huni? Paano na kaya yung mga voices na mayroon sa paraiso? Allahu Akbar. Na yung mga voice na ito, yung mga tunog na ito, mayroong mga dito sa paraiso ay hindi pa narinig ng ating mga tainga. Wala pang narinig. Wala pang nakarinig. Okay? Hindi pa nakita ng ating mata. Hindi pa narinig ng ating tenga. Wala khatara ala qalbi basharin. Allahu Akbar. At kailanman hindi pa sumagi sa puso at isipan ng tao kung gaano kaganda ang paraiso. Ang imagination natin sa paraiso, imagination natin na nandito lang sa mundo. Ibig sabihin na i-imagine natin yung paraiso pero yung total na picture na nasa isipan natin ay yung picture na nakita natin dito sa mundo. Tama, mali. Yung iba, nagdo-drawing sila ng mga nature. Kasi sinabi nila, ito yung paraiso. Kung titingnan mo yung picture nila, ito ay kinuha lang sa kanilang isipan na yung isipan na yun, ang kanyang pinagmulan ay ang nakita niya dito sa mundo. Nakuha natin? Yun po mga kapatid. Pero ang paraiso, sabi niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya Allah sa hadith qudsi, sabi niya na ang paraiso, la khatarah, hindi pa sumagi. Kung gaano kaganda, hindi natin ma-imagine, hindi natin ma-picture out. Kahit gaano abutin ng ating isipan, kung gaano kaganda ang paraiso, hindi niya maabot. Kasi wala pa tayo sa paraiso. Hindi pa natin makita ang paraiso. Mayroon bang bagay na hindi mo pa nakita na kaya mong i-imagine kung ano yung bagay na yun? Ha? Kung ano ang itsura na yun? Hindi. Ilan sa inyo dito ang hindi pa ako nakita? Sa hindi nakakita, ha? Na-imagine nyo anong itsura ko? Wala, di ba? So, huwag nyo na-imagine. Ganon? Paano na kayo yung paraiso na hindi pa natin nakita at ito yung
ibibigay ng Allah na reward sa atin. Allahu Akbar. Ya Allah, papasukin mo kami sa paraiso, Ya Allah. Okay? Sabi niya, wala khatara ala kalbi bashar. Hindi pa sumagi sa puso at isipan ng tao kung gaano kaganda ang paraiso. Allahu Akbar. Okay? Hindi pa, kahit anong imagine natin. Kahit ano ba. Dahil yung imagination natin, babalik lang ito sa mundo. At ang mundo at paraiso ay magkaiba ng hindi natin alam gaano ka infinite na pagkaiba. Okay. Sabi ni Sheikh, wal jannah fiha fakiha. Tingnan natin. Ang paraiso ay meron pong mga prutas. Ang paraiso ay may mga prutas. Paano natin nalaman na ang paraiso ay mga prutas? Meron na bang nakapunta ng paraiso? Meron na bang nakakita ng paraiso? Siyempre, ang nagsabi sa atin dito, ang lumikha ng paraiso. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siyang lumikha ng paraiso. Siya ang nagsabi na ang paraiso ay mayroong mga prutas. Allahu Akbar. Wa nakhil. Mayroon ding mga nakhil. Ano ibig sabihin ng nakhil? Mayroong mga puno ng palmera. Ang ibig sabihin ng nakhil ay yung mga puno ng dates. At tandaan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang prutas at ang puno ng dates na nakikita natin dito sa mundo, sabi ng mga scholars natin, pangalan lang ang parehas, pero ang itsura ay hindi. Hindi natin alam ano ang itsura ng puno ng dates doon sa paraiso. Hindi natin alam. Dahil ang parehas lamang ay alin? Pangalan. Dahil sabi ng Allah na ang paraiso ay wala pang ang mayroon sa paraiso ay hindi pa nakita ng mata. Ibig sabihin, yung puno ng palmera na nakikita natin dito, hindi yan yung itsura ng puno ng palmera o puno ng dates na nandun sa paraiso. Kung hindi, pangalan lamang ang parehas. Pangalan lamang ang parehas. Okay? Mayroon doong pomegranate, rumman. Pero sabi natin kanina na pangalan lang ang parehas, hindi yung rumman nakikita natin dito, yung pomegranate na nakikita natin dito sa mundo, hindi ito yung pomegranate ang itsura, hindi ito yung itsura na mayroon sa paraiso. Ano lang ang pangalan niya, pomegranate doon. Pero hindi ito yung itsura, hindi ito yung tamis, hindi ito yung lasa doon sa paraiso. Magkakaiba ng husto. Pangalan lang. Fiha, mayroon sa paraiso laham. Mayroong karni sa paraiso. Allahu Akbar. Mayroong karni sa paraiso. At sabi natin, pangalan lang ang parehas, ang itsura, ang lasa ay magkaiba. So mayroong karni sa paraiso, mayroong tubig sa paraiso, mayroong gatas sa paraiso, mayroong honey sa paraiso. At iba pa. Hindi na natin mabanggit lahat dahil kung ano lang sinabi sa atin ng Allah, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun lang ang ating alam. Wala na. Okay, sa paraiso, mayroong prutas. Mayroong puno ng dates. O mayroong dates, mayroon ding pomegranate, mayroon ding mga karne, mayroon ding tubig, mayroon ding gatas, mayroon ding honey. Okay? Ito yung mayroon sa paraiso. Ya Allah, naway, papasukin mo kami sa paraiso. Sabi ni Sheikh, al-ism mutabikun li asma'i ma fi dunya, walakin al-haqiqah mukhalifatun laha ghayat al-mukhalafah liqawlihi ta'ala. Okay. Sabi ni Sheikh na ang magkaparehas lamang ay ang pangalan na mayroon sa paraiso at mayroon dito sa mundo. Katulad ng mayroon doong pomegranate, mayroon dito pomegranate. Pangalan parehas. Mayroon doong karne, mayroon ditong karne. Pangalan parehas. Mayroon ng gatas, mayroon ditong gatas. Pero yung katotohanan ay malayong-malayo ang kanilang itsura at ang kanilang lasa o anuman ang itsura nito doon sa paraiso. Ano ang patunay natin? Sabi ng Allah, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ
Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fala ta'lam. Wala pang nakakaalam na tao, na sarili o na puso, na kaluluwa, o hindi pa nalaman ng isang tao nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala o sarili o kaluluwa, wala pang nakakaalam kung ano ang itinago ng Allah subhanahu wa ta'ala saan sa paraiso. Ano yung itinago ng Allah subhanahu wa ta'ala na magpapasaya ng ating mga paningin? Ibig sabihin, lahat ng makita natin doon sa paraiso, lahat ng matikman natin doon sa paraiso, lahat ng makain natin sa paraiso, lahat ng makakasama natin sa paraiso, lahat ng mayroon matirhan natin sa magamit natin sa paraiso, lahat yun ay puro magpapasaya sa atin, sa ating paningin, sa ating pakiramdam, sa ating katawan, sa ating lahat, sa ating sarili. Ganun po ang paraiso, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ay sinabi natin kanina, a'dadtu na sinabi ng Allah, a'dadtu li ibadi as-salihin. Inihanda ko sa aking mga aliping mabubuti. Sa ibang narration, sa aking mga aliping may takot sa Allah. At siyempre, ang mga mabuting tao, sila na yung mga may takot sa Allah. Anong inihanda ng Allah na mala'ay ng ra'at? Sinihanda niya ang hindi pa nakita ng ating paningin, hindi pa narinig ng ating mga pandinig, at hindi pa sumagi sa puso at isipan ng tao ang alin? Ang inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ano ito? Ito yung paraiso niya. Ito yung paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, balik tayo. So, yun mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang binanggit sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang paraiso ay inihanda ng Allah. Tandaan natin na ang paraiso ay inihanda ng Allah. Ibig sabihin, ang Allah ang naghanda nito para sa mga aliping mananampalataya, aliping mabuti, aliping may takot sa Kanya. At sinabi natin kung ano, ito ay ilan lamang sa description ng paraiso. Kung gusto natin malaman ang ilan sa mga marami pang description na itinuro sa atin at sinabi ng Allah at sinabi ni Propeta Muhammad SAW, marami pong mga aklat dyan ang tatalakay patungkol sa paraiso. Okay, pero hindi ito yung pinaka-topic natin. Ang hadith natin ay ang binanggit natin kanina na hadith ni Propeta Muhammad SAW na isang tao dumating sa kanya at nagtanong kung makapasok ba siya sa paraiso base doon sa kanyang sinabing gawain. Okay, sabi ni Propeta Muhammad SAW, kung siya ba ay makakapasok, sabi niya, naam, yes. Yes. Sinabi natin naam, ang ibig sabihin nito ay yes. Okay? Siya ay makakapasok sa paraiso. Okay. Sino may tanong doon sa natalakay natin? Sino may tanong? Sino may tanong? Walang tanong. Masya Allah. Walang tanong? Okay, kung walang tanong, diretso tayo. Punta tayo sa mga aral na makuha natin sa hadith. Punta tayo sa mga aral na makuha natin sa hadith na ito. Number 1. Hirsus sahabati radiyallahu anhum ala su'ali. Ang pagsisikap ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad SAW. Pag sinabi nating sahaba, sila po yung mga nakasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naniwala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at namatay na Muslim. Okay, yun ang tawag sa kanya. Dahil may mga nakasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakasama niya sa panahon niya, hindi naniwala sa kanya at hindi Muslim. Kaya hindi sila matatawag na sahaba. Ang sahaba ay yung mga taong naniwala, nakasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naniwala sa kanya at namatay na Muslim. At hindi ka rin matatawag na sahaba kung hindi mo siya nakasama. Kailangan ang kondisyon ay nakasama mo siya kahit ilang saglit lang.
Ikaw ay matatawag na, yung tao na yun ay matatawag na sahaba. Tayo ay naniwala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tayo rin ay inshallah na may pagkaloob sa atin ng Allah na mamatay tayo ng Muslim. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma amin. Okay? Tapos, pero hindi natin nakasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi tayo matawag na sahaba. Okay, ang sahaba sila yung mga nakakasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, silang mga sahaba na ito ay meron silang pagsisikap na lagi magtanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tandaan natin, ang tanong nila ay kaalaman na ina-apply nila. Kaalaman na ina-apply nila. So ito ang mga ugali ng mga sahaba. Gusto nila ng kaalaman mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, bayanu ghayati sahaba radiyallahu anhum. Binanggit dito sa hadith. Makuha natin sa hadith na ito ang gusto, ang kapaliwanagan sa nais ng sahaba. Ano yung nais ng mga sahaba? Anna ghayata shay'in indahum dukhulul jannah, na ang pinakamahalaga sa kanila ay kung paano sila makakapasok dito. Anong basa nito? Al-Jannah. Ang pinakahangarin ng mga sahaba, ang pinakamahangarin nila ay ang kung paano makapasok sa paraiso. Yun ang pinakahangarin nila. Yun ang pinakahangarin ng mga sahaba. Tayo, Allahul Musta'an, maaring ang ilan sa mga gusto natin, ang hangarin natin, dumami ang kayamanan natin, dumami ang anak natin, magpakasaya dito sa mundo, at mamuhay dito sa mundo ng mapayapa. Yun ang natin, yun ang mga karamihan sa ating mga hangarin dito sa mundo. Magkaroon ng bahay na maganda, magkaroon ng trabaho na malaki ang sahod, magkaroon ng sasakyan. Ito yung mga gaya, ito yung hangarin natin dito sa mundo. Pero ang mga sahaba, hindi. Ang hangarin nila ay kung paano makapasok sa paraiso. Kaya binibigyan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga paraan. Isa ito sa paraan yung tinalakay natin, isa sa paraan kung paano makapasok sa paraiso. Okay? Yun po. So ito yun, lamma qada, walihada lamma qada ahadu sahaba linnabi sallallahu alaihi wasallam hajatan qala lahu nabi is'al ma turid. Meron isang pangyayari din. Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kung hindi ako nagkakamali, naghingi ng favor, ng tulong sa isa sa mga sahaba niya, isa sa mga kasamahan niya. So tinulungan ng isang sahaba na ito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos niya matulungan ito, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, is'al mada turid. Humiling ka kung ano ang nais mo. Sino nagsabi nito? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanino? Sa isang sahaba na yun. Is'al mada turid. Humiling ka kung ano man ang gusto mo. Hindi sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam anong gusto mo dito sa mundo o sa kabilang buhay. Hindi. General ang pagkasabi niya. Ibig sabihin, mayroon siyang option. Humiling sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang nais niya dito sa mundo o sa kabilang buhay. At alam natin, kapag humiling ka at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, humiling ka sa kanya, ibibigay niya sa iyo. Kung dito sa mundo kaya niyang ibigay, bigyan ka niya. Kapag sa paraiso kaya niyang ibigay, hindi niya kaya ibigay, ito ay hilingin niya sa Allah at ibibigay ito ng Allah sa iyo. Subhanallah. Okay? Ibig sabihin, mayroong chance makuha ng isang tao ang gusto niya, base doon sa ibinigay niya ng chance, opportunity ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya. Anong sabi ng sahaba na yun? Sabi niya, as'aluka murafaqataka fil jannah. Alam niyo ba ang sagot ng tao na yun? Sabi niya, hinihiling ko sa iyo, o Propeta ng Allah, na ang ikaw ay makasama ko sa paraiso. Allahu Akbar. Hinihiling ko sa iyo, o Propeta ng Allah, na ikaw ay makasama ko sa paraiso. Allahu Akbar. Al-mar'u
ala man ahabba. Sabi ni propeta, sabi ng sahaba na yun, O Allah, O propeta ng Allah, gusto kitang makapasa, ang hihilingin ko sa iyo ay makasama kita sa paraiso. Bakit yun ang hiniling niya? Hindi niya hiniling dito ang bigyan siya ng magandang palasyo, maraming pera. Kung tutusin, kung yun ang ibinigay sa kanya, ito ay mangyayari dahil isang hiling ng propeta Muhammad SAW ay maaaring ibigay kagad ito sa kanya. Okay? So, pero hindi ito yung pangarap niya. Tingnan mo, ang pangarap ng mga sahaba, ang kanilang hangarin ay ang makapasok sa paraiso. Ngayon, bakit sinabi niya ito? Dahil ang pinakamataas na mayroon sa paraiso ay ang paraiso na kung saan nandun ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung pinakamataas na antas na mayroon sa paraiso. Ito yung pinaka-peak, kung sa atin, pinaka-VIP na paraiso. At ito ay nandun ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, kung ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyempre siya ay makapasok ng paraiso. So ang hiling niya, sigurado siyang makapasok siya sa paraiso. At hindi lang na makapasok sa ordinaryong paraiso dahil ang paraiso ay may mga palapag. Although lahat ng palapag ng paraiso o lahat ng nandun sa paraiso, ikaw ay masaya na to the fullest ng kasiyahan na mayroon makukuha mo. Pero magkakaiba ito ng level sa paraiso. Pero hindi na hiniling na siya lamang ay ordinaryong makapasok sa paraiso. At kung makapasok sa paraiso, wala ka nang hihilingin, mga kapatid. Wala ka nang hihilingin doon pa sa paraiso kasi lahat ay nakuha mo na at makukuha mo na. Pero mayroong isang lugar doon na espesyal na nandoon ang propeta Muhammad SAW. Yun ang hiniling niya na makasama niya pa rin si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paraiso. Allahu Akbar. Saan yun? Sa pinakamataas. Kaya sabi ni propeta Muhammad SAW, awa gayra dalik? Wala ka na bang ibang hilingin? Wala ka na bang ibang hilingin? Sabi niya, kala huwa dak. Yung propeta yung Allah, yun lang ang hiling ko. Kung tutuusin, subhanallah mga kapatid, kung tutuusin, nahiling niya na ang paraiso sa propeta Muhammad SAW. Sabi niya, wala na bang iba? Awa gayra dak, wala na bang iba? Kung pwede niyang hilingin para makamtan niya rin ang kasiyahan at kasaganahan dito sa mundo. O propeta ng Allah, gusto ko rin ng kayamanan dito sa mundo. Kayamanan dito sa mundo, asawa dito sa mundo, or marami pang anumang kabutihan, pero hindi niya na yun hiniling. Kung tutusin, pwede niya pang hilingin kasi sinabi pa ng propeta Muhammad SAW, wala na bang iba pa? Okay, wala nang iba? Yun lang? Sabi niya. Sabi ni propeta, sabi ng sahaba na yun, wala na. Yun lang ang gusto ko. Kasi yun na yung pinakagaya. Yun ang pinakahangarin ng mga sahaba ang makapasok sa paraiso. At hindi lang ordinaryong makapasok sa paraiso. Ang makasama pa nila ang pinakamainam na tao, pinakamainam na propeta sa lahat. Allahu Akbar. Kaya sabi ni propeta Muhammad SAW, kung ganun, fa'a'inni ala nafsik bikathrati sujud. Okay, kung ganun, yun ang gusto mo, tulungan mo ako para sa sarili mo sa pamamagitan ng pagpaparami mo ng sala. Sa pagpaparami mo ng sala. Tulungan mo ako. Ibig sabihin ako, tutulungan mo siyempre, hindi naman ang propeta Muhammad SAW ang magdesisyon, ang Allah ang magdesisyon na siya ay makapasok sa paraiso at makasama niya doon sa Pero sa pamagitan na yun, matutulungan niya si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahiling sa Allah subhanahu wa ta'ala na makapasok yung tao na yun, yung sahaba na yun, nakasama niya ang paraan na makapasok, matupad ang ganong hangarin at ganong pangarap ay sa pamamagitan ng pagtulong niya sa kanyang sarili mismo na siya ang paramihin niya ang kanyang sujud. Ano ibig sabihin paramihin ang sujud niya? Paramihin niya ang kanyang salah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang salah. Salah mga kapatid. Huwag natin iwanan ang salah. Dahil itataas tayo ng Allah sa paraiso. Tingnan mo, ang paraan para makasama ng sahaba na yun, ang propeta Muhammad SAW,
kasama niya sa paraiso ay sa pagpaparami niya ng salah. Pagpaparami niya ng dasal. Magdasal siya lagi. Paramihin niya ang dasal. Subhanallah. Subhanallah. Doon makakasama niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayroon pa bang pinakamainam na kaibigan na kasama na makakasama mo maliban doon sa pinakamainam na tao sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okay, yun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So yun, dahil ang gusto ng mga sahaba ay ang makapasok sa paraiso. Fahadha ar-rajul lam yas'al nukudan wala mawashi wala kusuran wala harthan bal sa'al al-jannah. So yung tao na yun, hindi po siya humiling ng pera, ng kayamanan, ng mga hayop, ng alagang hayop, ng palasyo. Hindi siya humiling ng mga pananim, bagkus ang hiniling niya ang paraiso. Ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, bimma yadullu ala kamali ghayatihim radiyallahu anhum, na ito ay tumutukoy lamang sa perpektong hangarin ng mga sahaba, ng mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala silang ibang hangarin maliban ang paraiso ng Allah. Dahil alam nila na ito ay ang habang buhay na buhay na walang hanggan. Buhay na kasiyahan na walang hanggan. Hindi dito sa mundo. Okay? Yun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pangatlong aral na makuha natin. Sino may tanong? Dito wala na? Pangatlong aral. Anna al-insana idha iqtasara ala salati al-maktubati fala lawma alayhi wala yahrum min dukhul al-jannah. Sabi ni Propeta Muhammad, sabi ni Sheikh dito, na ang isang tao, kapag ang kanyang pangalagaan ay ang 5 beses na pagdarasal lamang, ay wala po siyang kasalanan. Wala po siyang kasalanan at hindi yun dahilan para hindi siya papasukin ng Allah sa paraiso. Yun ay paraan upang makapasok sa paraiso. Dahil yun ang sinabi niya na ang propeta ng Allah, kapag ako ba ay magsala ng 5 beses na pagdarasal, ako ba ay makapasok sa paraiso? Yes. Siya ay makapasok sa paraiso. Ganon din na iwanan niya ang haram, gagawin niya ang halal, mag-ayuno siya sa Ramadan, kung mayroon siyang kayamanan, zaka, dahil itong zaka ay sa mga may kakayanan, magbigay siya ng zaka, siya ay mag-hajj kapag mayroon siyang kakayanan. Yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Yun ang paraan para makapasok sa paraiso. فإذا قال قائل قال إمام أحمد رحمه الله في من ترك الوتر هو رجل سوء لا ينبغي أن تقبله شهادة. Nako rajul so la yamna'hu min dukhul al-jannah. Okay. Sabi ni Imam Ahmad, isa sa mga kasamahan natin, kung napanood niyo isang video natin, pinaliwanag ko kung sino si Imam Ahmad. Okay? At tinalakay ko. So, sa mga hindi nanood ng video, pwede naman yung i-review. Okay. Sabi ni Imam Ahmad, at isa sa mga scholar, dakilang scholar natin, sabi niya na sino man ang hindi nagsala ng witr, siya ay rajulun su. Siya ay isang taong ibig sabihin, masamang tao. Masamang tao dahil sa pag-iwan niya ng sala ng witr. Ang sala ng witr, tanungin ko kayo, ang sala ba ng witr ay obligado o hindi? Ang sala ng witr, obligado o hindi? Hindi. May? Hindi, Ustad. Hindi, di ba? Kasi hindi naman yun kasama sa 5 daily prayers. Okay, bakit sinabi ni Ahmad na siya ay masamang tao? O sabihin natin makasalanang tao. Dahil sabi ng mga scholars natin, pinaliwanag niya yung sinabi ni Ahmad. Sabi ng ibang scholars natin, dahil ang nag-iwan ng sala ng witr ay yung mga taong nakakagawa ng kasalanan. Ibig sabihin, kapag naiwanan mo ang sala ng witr, ibig sabihin, ikaw ay taong mayroong nagawang kasalanan. Dahil ang nagpigil sa iyo na hindi mo magawa ang sala ng witr ay ang kasalanan. Okay, sabi ni Ahmad, sino man ang nag-iwan ng witr ay hindi siya ay makasalanan na tao.
Okay, na hindi tinatanggap ang kanyang pagsasaksi. Ano ibig sabihin ng pagsasaksi? Yung mag-witness siya sa mga pangyayari ay hindi yun tatanggapin. Okay? Sabi ni Sheikh, anna kaunahu rajulun su la yamna'hu min dukhulil jannah. So ang pagiging masama niya, tinawag siya masamang okay, may nagawang kasalanan. So hindi yun hindi yun dahilan para hindi siya makapasok sa paraiso. Okay? Hindi yun dahilan para hindi siya makapasok sa paraiso kasi nagsasala siya ng 5 beses. Although hindi siya nagsasala ng witr. فهو رجل سوء ترك الوتر وأقله ركعتين مما يدل على أنه مهمل ولا يبالي إذ لم يطلب منه ركعات كثيرة بركعة واحدة وأما ذلك يتركها. Sabi ng ibang ulama din natin, bakit siya tinawag na rajulun masamang tao? Okay? Dahil tingnan mo mga kapatid, ang salatul witr, ang sala ng witr, kung sino man ang hindi nakakaalam ano ang salatul witr, mayroon po tayong video nakaraang taon nung Ramadan, kasagsagan ng Ramadan. Nirecord ko po at tinalakay ko doon ang paano gawin ang salatul witr at ano yung salatul witr. Okay? Hindi ko na babalikan dito, i-review yun. So, ang salatul witr, ang pinaka kunting rakaah na gagawin natin sa witr ay isang rakaah. Okay? Isang rakaah. Yun ang kung halimbawa gusto mong witr at ang gagawin mo ay witr. So, ang maiksing rakaah na magagawa mo sa witr ay isang rakaah. Mahirap ba yung gawin? Isang rakaah. Magsala ka, magudo ka, tapos magsala ka. Di ba? Hindi mahirap. Okay? Ngayon, kapag iniwan mo yung isang rakaah at hindi ka inutusan na magsala ng maraming rakaah at binigyan ka ng chance na maggawa ang kahit isang rakaah ng witr, kapag hindi mo pa magawa yun, anong ibig sabihin nun? Ikaw ay isang taong pabaya. At ang pabayang tao, kapag isang rakaah na iwanan niya, paano na kaya yung ibang mga bagay na mas mabigat kaysa isang rakaah? Kaya itong witr na ito ay isa sa mga sukatan sa isang tao kung siya ba ay pabaya o hindi pabaya. Okay? Kung siya ba ay ginampanan niya ang obligasyon o hindi ginampanan ang obligasyon. Dahil wala nang pinakamaiksing ibadah na rakaah na sala na mas maiksing rakaah pa kaysa salatul witr. Kaya tinawag siya ni Imam Ahmad dito, kung ito hindi mo magawa, ibig sabihin ikaw ay pabaya, ikaw ay makasalanang tao, ikaw ay pabayang tao, o ikaw ay masamang tao. Okay? Dahil hindi mo magawa, kahit isang rakaah lamang ialay mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Yun po ang dahilan. Pero hindi ibig sabihin, kapag hindi ka nagsala ng witr, hindi ka makapasok sa paraiso. Dahil hindi naman ito, pero ito yung isa sa sukatan na ikaw ba talaga ay na nagsasala ng 5 beses na pagdarasal. Dahil ang 5 beses na pagdarasal, mayroong 2 rakaah, mayroong 4 na rakaah. So, kung nagawa mo ito marami, so siyempre yung isang rakaah lang, dapat magawa mo rin. Magawa mo rin. Nasallahu al-afiyah. So ito ay paalala sa ating lahat, sa akin at sa iyo. Pang-4 na aral na makuha natin sa hadis na ito. Subhanallah. Maraming aral na makuha natin dito. Anna salawat wa kadhalika as-sawm min asbabi dukhulil jannah. Sabi ni Sheikh dito na ang 5 beses na pagdarasal at ang pag-aayuno ay paraan na makapasok ang isang tao sa paraiso. Ulitin ko. Na ang 5 beses na pagdarasal at ang pag-aayuno ay paraan upang makapasok ang isang tao sa paraiso. Upang makapasok ang isang tao sa paraiso, وَقَدْ ثَبَتَ at may ulat, confirm, anna man sama Ramadan imanan wahtisaban ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. So sino man ang nag-ayuno sa buwan ng Ramadan na mayroon siyang tunay na paniniwala, pananampalataya, at siya ay naghahangad ng gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala, papatawarin ng Allah ang kanyang mga nakaraang kasalanan. Papatawarin ng Allah
ang kanyang mga nakaraang kasalanan. So ito po mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang aral na makuha natin sa araw na ito. So alhamdulillah, sino may tanong? Inshallah, pagpatuloy natin. Huminto tayo dito sa aral number 5. Sa aral number 5. So ito po mga kapatid. So last na nakuha natin na ang pagsasala, no, ang mga salawat 5 beses na pagdarasal, ito at ang pag-ayuno ay paraan na makapasok ang isang tao sa paraiso. So mayroon tayong clue. Okay? Mayroon tayong clue. So gagawin natin to, inshallah, na tayo po ay papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Inshallah, kukunin natin next ang susunod na mga aral. So barakallahu fikum. Sino may tanong? Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.